Magsitayo po ang lahat. Panginoon yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong pinili, hinirang mong itatak, isang libing buhay sa pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagsisimula ng banal na misa, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang sa pagpapatawad na ating tatanggapin, tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ihinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapit patnubayan, kaming mga kabilang sa iyong angkan,
Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo't laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng puon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pag-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipinangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sinabi ni Hesu Kristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Pang 5th Sunday in Ordinary Time na po ang misa natin ngayon. At tungkol po sa pagiging asin at ilaw ng sanglibutan ang ating ebanghelyo. Pero bago tayo dumako sa ebanghelyo mga kapatid, nais ko lang ibahagi sa inyo ang nakaantig sa aking kalooban habang pinapakinggan ang una at ang ikalawang pagbasa. Bago ko basahin sa inyo ang ebanghelyo kanina, hinahanap ko yung parang thread, mga kapatid, yung nagtatahi, kumbaga, sa ating mga pagbasa. At alam nyo, parang nakita ko ng kaunti, na yun palang sinasabi sa ebanghelyo ay informed ng unang pagbasa at ng ikalawang pagbasa. Ito po yung sa bandang dulo, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Nangangahulugan ito sa atin mga kapatid na huwag nating ikahiya ang paggawa ng mabuti. Huwag din naman nating ipagmakaingay o ipangalandakan na gumagawa nga tayo ng mabuti. Pero kung nakikita ito ng iba, sa layunin nating dahil dito ay mapapurihan ang Diyos, lalong mabuti. Mga kapatid? At ito ay hindi kailangan ngang, sabi nga natin kanina, ay ipangalandakan. Dahil sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita siya naging saksi ng kadakilaan ng Diyos, kundi sa mga pagpapahayag ng mga lihim na panukala ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamumuhay niya nang naaayon sa kalooban ng Diyos, pagpapahayag na yun ng mga niloloob ng Diyos para sa mga taga-Korinto and by extension sa atin, mga kapatid. Tapos sa unang pagbasa, ganon din, mga kapatid. Ang susi pakainin ang mga nagugutom, patuloyin ang walang tirahan, paramtan ang mga halos hubad na. Lahat ng ito, mga kapatid, ay action words
pakainin, patuluyin, paramtan. Walang sinasabi dito na magsalita. Kung kinakailangan, magsalita. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Okay. Yun lang naman mga kapatid ang nais kong share sa inyo habang nakikinig sa ating mga pagbasa. Dumako tayo sa ating inihandang munting pagninilay. Yun pong pagiging asin at ilaw ng sanlibutan ay maaari nating tingnan sa pamamagitan ng pagliliwanag sa katarungan at katotohanan ng Diyos at pagbibigay lasa sa kanyang awa at pag-ibig. Saan man tayo inihahanda at inilalagay. Anong ibig sabihin naman noon? So, sa susunod na level mga kapatid, ito po yung pagbibigay tanglaw sa mga nadirimlan at pagbibigay gana sa mga nananabang na sa buhay. Okay, medyo superficial pa rin, ano? Parang lutang pa rin tayo. Hindi natin mahawakan ano ba talaga ang gusto sa atin ng Nazareno. Bakit niya sinasabi na tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan? Sa paanong paraan tayo nagiging ilaw at asin ng sanlibutan? Okay. Alam naman natin, ang ilaw nagbibigay liwanag, ang asin nagbibigay lasa. Ang buhay na walang gana, parang matabang, hindi ba? Kulang sa flavor, kulang sa kulay, kulang sa liwanag, parang blurred, parang vague, parang kumakain ka ng nilagang, huwag na natin ituloy, nilagang kung ano na, karton o tsinelas na ginayat. Mga kapatid, it boils down doon sa animation na tinatawag, ano? Kung na-animate natin ang isa't isa. Ibig pong sabihin noon, pag tayo ba ay na-encounter ng ating kapwa, ano ang effect natin sa kanila? Nabe-bless ba sila? O parang pakiramdam nila ay pinagalitan o minaliit o kaya ay hinamak kahit hindi ka magsalita. Para maka-animate po tayo ng ating kapwa, kinakailangan pong animated din muna tayo. Ibig sabihin, para makapagbigay buhay tayo, kinakailangan puno tayo ng buhay. Ito po mga kapatid ang kaibahan sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa po ng mabuti, hindi po kinakailangang nasa good mood ka para gumawa ka ng mabuti. Kahit na katulad ni Jesus, lungkot at galit ang nahahalata sa kanyang mukha, anong ginawa niya? Pinagaling ang mga may sakit. Gumawa ng mabuti. So sa paggawa ng mabuti, hindi naman kailangan na feeling good ka. Kahit na pakiramdam mo'y naubusan ka dahil sa iyong ibinigay sa iyong kapwa, gumawa ka pa rin ng mabuti. Kahit ganun ang effect sa iyo. Pero para makapagbigay buhay ka sa kapwa, hindi mo ito magagawa kung papatay-patay ka. Hindi ba? Lalo na kung lantang gulay ka. Para kasing naa-absorb yan eh. Yung pagiging lantang gulay, binati mo, hindi ka binati, sa halip, parang na-absorb mo yung kaniyang negativity. O parang pundidong bumbilya na walang
liwanag. Kahit na i-on mo ng i-on, walang liwanag, pundido, o kasinlamig ng doorknob, o ng faucet, ng gripo. You cannot give what you do not have. Ganun lang kasimple yan, mga kapatid. Kung wala kang kabuhay-buhay, paano ka makakapagbigay buhay? Ganun lang. So, ang pagiging animated po ay nasa puso ng malusog na spiritualidad. Doon mo ma-detect, mga kapatid, kung ang isang kakilala mo ay merong isang napakalusog na spirituality. Unang-una, kung hindi siya parang pundidong bumbilya, lantang gulay, o papatay-patay. At ikalawa, kung mayroon siyang effect sa'yo na positibo. Ang kakayahan po natin kasing mang-inspire o mang-animate ng iba ay may direktang kaugnayan sa sarili nating sigla at kalusugang espiritual. Otherwise, mararamdaman mo yan eh. Wala, parang binabatingting lang na lata. Wala namang sinseridad ang kanyang sinasabi sa akin. Parang niloloko pa nga yata ako. Binobola. Binibilog sa kanyang mga palad na parang kung ano doon. Ano kayang gusto nito sa akin? Mag-iisip ka pa ng ganun. Hindi kaya bubudulin ako nito? Mga kapatid, kung ang negativity ay nakakahawa, ang positivity ay ganun din. Lalo na po ang blessing na umaawa sa iyo kung ikaw ay napupuno ng pagpapala o ng grasya. Kung wala po nito ang Nazareno, mga kapatid, kung wala sa kanya yung grasya ng Ama, kung wala sa kanya ang bustling na buhay, yung parang kumukulo, parang namumukadkad na outlook sa buhay, maaaring hindi po niya maagwantahan o naagwantahan ang kanyang pagpapakasakit at pagpakakapako sa krus. Ulit, mga kapatid? Kung hindi po animated himself ang Nazareno, maaaring hindi po niya nakayanan ang kanyang pagpapakasakit at pagkakapako sa krus. Kung wala po nito ang mga nanay at tatay, maaaring hindi po nila naitaguyod ng matagumpay ang kanilang mga anak. Kung wala po nito ang isang pari, maaaring pati ang sambayan ng kanyang pinaglilingkuran ay wala ring gana sa paglilingkod at pagsisimba. Sa magagandang musika, mga kapatid, sumisilang po sa pag-harness natin sa ating musicality ang matindi at nagtatagal na epekto sa sensibilidad ng nakaka-appreciate ng tunay na musika. Kaya nga meron tayong tinatawag na last song syndrome, mga kapatid. Katulad halimbawa ng ating, anong tawag doon sa unang kanta natin kanina? Entrance hymn. Parang bago sa pandinig ko. Hanggang ngayon parang nagpe-play pa. Kasi maganda. At siguro dahil magaling din ang ating kantor at organista, tumatatak sa aking gunita, kumbaga. Dahil merong lasting effect ang musika. Ganon din, mga kapatid, ang art o sining. Ang mga gawang makasining ay tumatatak sa isipan at nananatili sa alaala ng kapwa na may pagkiling din sa mga gawang sining.
sa mga may pagkiling o inclination at appreciation sa sining, yung nakakakita ng beauty, kahit na hindi proportion, kahit na hindi symmetrical, kahit na may damage, kahit na may abnormalities. So, ano pong ibig nating sabihin? Okay, kung hindi tayo musically inclined o artistically inclined at medyo skilled tayo socially, ibig sabihin, marunong makipagkapwa, ang taimtim at walang pagkukunwari na gestures ng pagdalo at pakikiramay ay habang buhay namang nakikintal sa diwa ng mga tumanggap at dinaluhan. Hindi po ba? Kung naalala nyo ang panahon na kayo ay nangailangan ng pagdalo at ng pagtulong ng inyong kapwa, maaaring hindi nyo nalilimutan kung sino yun. Kung sino ang nagpakita ng pagtanggap sa inyo. O kung sino ang nakapagbigay sa inyo ng kanyang time o ng inyong pangangailangan nung kailangan nyo siya. Nasa sa inyo na kung makakalimutan nyo siya. Sa lahat ng mga ito, mga kapatid, simula pa sa nabanggit natin tungkol sa music, sa art, at sa social life natin, sa lahat ng mga ito, nagdiriwang ang Diyos sa ginagawa natin gamit ang mga kaloob niya sa atin. Likas po sa atin, mga kapatid, ang hatak ng paglalaan ng buhay para sa iba. Instinctual po yan. Kaya, bilang tao, at nakakita ka ng nangangailangan, instinctively, at kung pakikinggan mo ang iyong instinct, na itutulak ka para tumulong, hindi ba? Meron halimbawa isang taxi driver na nasiraan ng kanyang kotse na minamaneho. Ikaw ay nasa gilid ng kalsada. Instinctively, tatayo ka para makipagtulak doon. Pero tingnan mo din kung ano ba talaga ang nai-evoke sa'yo sa mga ganong sitwasyon. Maaring ang ma-evoke sa'yo, buksan ang kanyang bintana, tingnan kung may makukulimbat ka doon. O kaya naman, anong tawag doon, halubilo sa karamihang tao at tingnan kung ano ang pwede mong pakinabangan. Yung pwede mong dukutin sa kanilang mga bulsa. Kapag merong vulnerable sa harapan mo, kapatid, anong instinct ang na-evoke sa'yo? Ang instinct ba na tumulong at magprotekta? O ang instinct na mang-abuso at manamantala? Minahalaga na po ng Diyos ang likas nating inklinasyon sa pag-aalay ng ating sarili para sa kapwa sa pagkakalikha pa lamang sa atin. Alam nyo, Genesis chapter 2 pa lang, minahalaga na ng Diyos ang pakikipagkapwa. Nang makita niya ang Adan na nag-iisa-isa, nalulungkot, sabi niya, alam niyo sa lahat ng nilikha niya, sabi niya, and God saw that it is good. 6 na beses. And God saw that it is good. Tapos nung makita niya ang Adan nag-iisa-isa, and God saw that it is not good for man to be alone. Kaya binigyan siya ng kasama. Okay. Sa pagkalikha pa lamang sa atin, minahalaga na po ito ng Diyos. At masasabi pong tunay tayong malusog at masaya pag ang ating buhay at pag-iral ay nakatagpo na ng dahilan at kahulugan.
Karamihan sa atin, nahahanap ito sa wagas na paglilingkod sa kapwa. At gaya po ng ilaw at asin, ang bisa natin mabisa lamang kung naibabahagi. Otherwise, mauupos lamang tayo sa dilim at tatapak-tapakan sa gilid ng daan. Pero nagiging makabuluhan lamang ang bisa nating ito kung maglalakas loob tayong maupos nga sa dilim at matapakan sa gilid ng daan. Sa mga pagkakataon pong ipinagdadamot natin ang ating alat at liwanag dahil sa takot na matunaw at maupos lamang nang wala namang nakikinabang, maaari po tayong matuto sa katotohanang parehong nasa asin at ilaw. Na kahit ang maliit na piraso ng asin at ang kapirasong sinag ng ilaw ay malaki ang impact at malayo ang mararating. Kung minsan, ang pagkaupos at pagkatunaw ng ating kinatatakutan, kung minsan, ang pagkaupos at pagkatunaw na ating kinatatakutan, ang siya rin palang magdudugtong sa buhay ng mga hindi napatawad. Siya rin palang magpapabangon sa mga nalulungkot, dala ng hindi pagpapatawad. Tandaan po nating ang nabubuhay sa pagmamahal ay mamamatay sa pagmamahal. Walang sinuman ang dapat mabuhay sa kawalang patawad. Walang sinuman ang dapat mamatay ng hindi napapatawad. Totoo pong wala tayong madadalang anuman sa kabilang buhay, mga kapatid, pero naniniwala akong mayroon tayong pwedeng mabaon doon. Ito po ay kung ano ang ating iiwan sa pagkaupos natin at pagkatunaw. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinatawag po tayo ng Panginoon upang maging asit-liwanag ng sanlibutan, umaasa sa Kanyang biyaya, na magampanan nating mabuti ang gawaing ito. Tayo po'y manalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa simbahan, maging liwanag nawa sila Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa gitna ng kadiliman ng karahasan, kasakiman, at iba pang mga anyo ng kasamaan sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang tapat at matuwid na paglilingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa aming mga kapatid na biktima ng pangangalakal sa kapwa-tao, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang mga gawaing pinag-uugatan ng pananamantalang ito. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa aming mga yumao, na aming mahal sa buhay, salubungin mo nang silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama naming makalangit, tulungan niyo kaming masalamin sa amin ang inyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Biyayang mula sa'yo na galing sa kamay mo, siyang handog namin nawa'y tanggapin mo. Tinapay at anak sa aming mga banat, sa'yo ay siyang alay sa aming bubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay hindi magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Kayo ang asin ng lupa. Kayo ang asin ng lupa. Ingatan sanang huwag lumipas ang lasa't silbi mawala. Kung magkagayoy sa anong lutuin, walang lasang asin maaaring gamitin. Mabuti pang itapon na lamang sa daan, sa yapak ng tao ito'y mayurakan. Mabuti pang itapon na lamang sa daan, sa yapak ng tao ito'y mayurakan. Kayo ang ilaw ng sandaigdigan. Kayo ang ilaw ng sandaigdigan. Lungsod ba kaya'y maitatago kung ito'y sa bundok nakatayo? Hindi rin ninyo sinisindihan yaong kandila upang takpan lang. Kandila'y tinutulos sa sadyang tulusan upang mga tao'y kanyang liwanagan. Kandila'y itinutulos sa sadyang tulusan upang mga tao'y kanyang liwanagan. Kayo ang asin ng lupa at ilaw ng sandaigdigan.
Announcement. Sa darating na February 11, 2026, Miyerkules, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. At ito rin ay itinakda ng ating Santo Papa San Juan Pablo, ikalawa, bilang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng healing mass and service sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman. Maraming salamat po. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa anghimala ng Poong Jesus Nazareno @gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga kadeboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang pasasalamat ng mga bumabalik sa iyo at tumatanaw ng utang na loob. Pakinggan niyo rin ang kahilingan ng mga dumudulog sa iyo at nangangailangan ng inyong awa at himala. Matagpuan po nawa namin ang aming mga hinahanap sa paglapit namin sa iyo dito sa iyong dambana. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan ng naaayon sa inyong kalooban. Basbasan din po ninyo itong dala naming mga imahin at dasalan upang makapanalangin kami at makapagtiwala. Naway lalo din po kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangad ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.